Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Michael Atwood na nagpaplano ng isang napakadelikadong pagnanakaw sa bangko kasama ang kanyang pangkat ng mga kriminal. Kasama sa kanyang mga tauhan ay si Russell Welch, isang bihasa at tapat na partner, at si Gabe, ang kapatid ni Russell, na isang dating pulis ngunit natanggal sa trabaho dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Nabatid na binayaran sila ng isang makapangyarihang mafia boss para nakawin ng isang partikular na safe deposit box sa isang bangko. Ang box na ito ay naglalaman ng mahahalagang ebidensya na maaaring magpalaya sa isang Russian crime lord mula sa bilangguan. Ang crime lord ay nahatulan kamakailan para sa isang serye ng mga mabibigat na krimen, ngunit ang impormasyon sa kahon ay maaaring patunayan ang kanyang kawalang kasalanan o hindi bababa sa makakapagpalabas sa kanya sa kulungan. Dahil alam niyang magiging lubhang mapanganib ang trabaho, nagpa siya si Michael na magsama ng 2 pang miyembro para tumulong. Si Marcus Belmont at si George Rodriguez na parehong kurakot na pulis. Nangako si Michael sa kanyang koponan ng malaking gantimpala kapag nagtagumpay sila. Samantala, ang nag-hire sa kanila ay si Irina Vlaslev, ang asawa ng nakakulong na crime lord. Siya ay malupit, tuso, at walang awa, at hindi siya magdadalawang isip na patayin ang sinumang magtatraidor sa kanya. Habang naghahanda si Michael at ang kanyang mga tauhan para sa pagnanakaw, lumipat ang eksena sa isang detective ng pulis na nagngangalang Chris Allen. Si Chris ay isang dedikadong opisyal na lubos na nagmamahal sa kanyang pamilya. Bago pumasok sa trabaho, hinalikan niya ang kanyang asawa at ang kanilang anak na lalaki na hindi alam ang kaguluhan na napipintong mangyari. Balik tayo kay Michael at sa kanyang koponan, naghahanda sila para sa heist. Nagsuot sila ng maskara, armado ng mga sandata at tumungo sa bangko. Habang si Michael at ang karamihan sa mga tripulante ay pumapasok sa bangko upang ibagsak ang mga security guard, si Russell ay nananatili sa labas kasama ng getaway car na nagbabantay sa sinumang pulis na maaaring magpakita. Sa loob, pinilit ni Michael ang isang bank manager na buksan ang safe deposit box na ipinadala sa kanila upang magnakaw. Kinuha nila ang kahon at ang nilalaman nito, ngunit si Gabe ay lihim na kumuha ng isang bundle ng pera, kahit na ang pagnanakaw ng pera ay hindi bahagi ng plano. Nang makuha na nila ang kanilang planong nakawin, nagmamadali silang lumabas sa bangko, naglagay ng mga granada sa entrance upang lumikha ng kaguluhan at takpan ang kanilang pagtakas. Habang nagmamaneho sila, biglang bumuhos ang pulang usok mula sa bag kung saan itinago ni Gabe ang ninakaw na pera. Napuno ng usok ang sasakyan, kaya nahirapang makakita at nawalan ng kontrol ang driver. Bilang resulta, napilitan silang huminto sa gitna ng matinding trapiko. Desperado na makatakas, nagsimulang bumaril si Michael at ang kanyang mga tauhan sa lahat ng direksyon na nagdulot ng kaguluhan. Iniwan nila ang kanilang sasakyan, nagnakaw ng isa pa, at pinasabog ang kanilang orihinal na sasakyan upang sirain ang anumang ebidensya. Matapos makahanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan, nagsimulang magtalo ang koponan. Sinisisi ni George at Marcus si Gabe dahil sa pagkuha ng pera na humantong sa pulang usok at muntik nang masira ang kanilang misyon. Tumaas ang tensyon at naglabas sila ng mga armas, ngunit pumasok si Michael upang pakalmahin ang lahat. Binalaan niya ang mga ito na huwag balingan ng isa't isa. Nang matapos na ang alitan, sinunog nila ang ninakaw na sasakyan upang mabura ang anumang bakas ng kanilang pagtakas at umalis sa lugar gamit ang ibang sasakyan. Si Russell, na dating Navy SEAL tulad ni Michael, ay hinarap si Gabe at pinagalitan siya sa kanyang walang ingat na desisyon na kunin ang pera. Ipinaalala ni Russell kay Gabe na ang kanilang misyon ay masyado ng delikado para dagdagan pa ng karagdagang mga hindi kinakailangang komplikasyon. Si Gabe, na dating magaling na pulis bago matanggal sa trabaho, ay tila nang hihinayang sa kanyang mga ginawa ngunit hindi gaanong nagsasalita. Sa muling pagsasama-sama ng koponan, alam nilang hindi pa sila nakakalabas sa panganib. Sinusundan sila ng pangkat ng pulisya sa likuran, habang pinagmamasdan ni Irina ang bawat kilos nila. Ang isang maling hakbang ay maaaring mga hulugan ng kapahamakan para sa kanilang lahat. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang sarhento ng pulisya na nagngangalang Jeffrey Allen na siyang namamahala sa pag-iimbestiga sa pagnanakaw sa bangko na ginawa ni Michael at ng kanyang mga tauhan. Ang safe deposit box na ninakaw nila ay pag-aari ng isang Russian billionaire na nagngangalang Dmitry, ngunit walang ideya si Jeffrey kung sino ang mga magnanakaw o kung bakit nila tinarget ang kahon. Di nagtagal, dumating sa istasyon ng pulisya ang pamangkin ni Jeffrey na si Chris Allen matapos marinig ang tungkol sa pagnanakaw. Iniulat ng mga nakasaksi na nagsasalita ng Espanyol ang mga sospek sa panahon ng pagnanakaw. Ang detalye na ito ay nakakuha ng pansin ni Chris, bagamat hindi pa niya napapagtanto na ang dalawa sa mga sospek, sina Marcus Belmont at George Rodriguez, ang mga tiwaling pulis ay bihasa sa Espanyol. Si Marcus at George ay nasa istasyon din, kumikilos ng mahinahon at may kumpiyansa, upang masiguro na walang maghihinala sa kanila na sangkot sila.
Si Chris, na bago lang sa police force, ay itinalaga bilang partner ni Marquez. Gayunpaman, malinaw na hindi gusto ni Marquez si Chris at madalas siyang hindi pinapansin na ginagawang mapait at hindi komportable ang kanilang pagsasama. Samantala, dinala ni Michael ang ninakaw na safe deposit box kay Irina Vlaslev, ang asawa ng mafia boss na umupa sa kanya. Sa kanilang pagkikita, dinala ni Irina ang batang anak ni Michael upang makita siya. Ang bata ay pamangkin ni Irina dahil ang kanyang ina, si Elena Vlaslev, ay nakababatang kapatid na babae ni Irina. Si Michael ay nagtatrabaho para kay Irina at sa kanyang asawa sa ilalim ng pagbabanta. Binalaan niya ito na kung hindi siya makikipagtulungan, kukunin niya ang kanyang anak at itatago si Elena sa kanya. Ngayong natapos na ni Michael ang pagnanakaw, hinihiling niya na tuparin ni Irina ang kanyang pangako na hayaan siyang umalis kasama si Elena at ang kanilang anak at bayaran siya para sa trabaho, ngunit tumanggi si Irina. Sinabi niya kay Michael na siya at ang kanyang mga tauhan ay may isa pang misyon na dapat tapusin bago niya siya hayaang makasamang muli ang kanyang pamilya at ibigay ang anumang bayad. Sa pagkakataong ito, dapat silang pumasok sa opisina ng Department of Homeland Security at magnakaw ng higit pang data na may kaugnayan sa kaso ng kanyang asawa. Ang impormasyon sa safe deposit box ay hindi sapat upang palayain ang kanyang asawa maliban kung makuha din nila ang data na nakaimbak sa database ng DHS. Nag-aatubili, pumayag si Michael. Nang malapit na siyang umalis, nakasalubong niya si Elena, nakatatapos lang makipagpulong sa mga ahente ng FBI na tapat sa asawa ni Irina. Awkward ang kanilang pagkikita, at binigay ni Elena kay Irina ang isang satellite phone, ipinaliwanag na tumatawag ang kanyang asawa. Nang walang ibang pagpipilian, tinawag ni Michael ang kanyang mga tauhan upang pag-usapan ang bagong misyon. Gayunpaman, naging madilim ang mga pangyayari ng si Russell, isa sa mga pinagkakatiwalaang tripulante ni Michael, ay nahuli at brutal na pinahirapan ng mga alapores ni Irina. Ginawa ito ni Irina para magpadala ng mensahe kay Michael at sa iba pa. Siya ang may kontrol at dapat nila siyang sundin kundi ay sasapitin nila ang parehong kapalaran. Hindi nagtagal, nagtipon si Michael at ang iba pang crew sa isang ligtas na lugar, naghihintay na dumating si Russell. Biglang nakita nila ang sasakyan ni Russell na paparating, ngunit pabago-bago ang takbo nito. Nang maramdamang may mali, si Michael ay nagmamadaling pumunta sa kotse at nakitang si Russell ay malubhang nasugatan. Napakatindi ng kalagayan ni Russell kaya napilitan si Michael na tapusin ang kanyang pagdurusa, isang desisyon na labis na nagpatrauma kay Gabe. Ngayon ang mga pangunahing miyembro, si Michael at ang kanyang mga tauhan ay muling nagsama-sama upang planuhin ang kanilang susunod na hakbang. Iminungkahi ni Marcus at George ang isang mapanganib na diskarte na tinatawag na 999. Ang plano ay upang lumikha ng isang peking emergency call, isang tawag na magpapahiwatig na may bumagsak na officer sa lahat ng kalapit na opisyal ng pulisya sa isang partikular na lokasyon na mag-iiwan sa opisina ng DHS na hindi gaanong nababantayan. Para magawa ang plano, iminungkahi ni Marcus na i-target nila si Chris Allen, ang kanyang bagong partner at isang veterano ng Marine, bilang opisyal na papatayin upang lumikha ng peking emergency call. Ang mga tripulante ay nag-aatubili na sumang-ayon, alam na ang panganib ay mas mataas kaysa dati. Kinabukasan, itinalaga sina Chris at Marcus na imbestigahan ang isang kaso ng pagpatay na tila konektado sa lokal na aktibidad ng gang. Upang mangalap ng impormasyon, lumapit si Chris sa isang grupo ng mga gangster na nakatambay sa pinangyarihan ng krimen. Sinusubukan niyang tanungin sila tungkol sa pagpatay, ngunit hindi gusto ng mga gangster ang kanyang presensya at tumanggi silang makipagtulungan. Ininsulto pa nga nila siya at halos mauwi sa away ang sitwasyon. Nang malapit nang lumala ang mga bagay, pumasok si Marcus at hinila si Chris. Binalaan ni Marcus si Chris na ang mga gangster sa lugar na ito ay mapanganib at hindi sila nagdadalawang isip na saktan kahit ang isang pulis. Kinagabihan, nakilala ni Chris ang kanyang tiyuhin, si Sergeant Jeffrey Allen, sa isang bar. Ini-update ni Jeffrey si Chris sa kaso ng pagnanakaw sa bangko na nagpapakita na maaaring ito ay mas malaki at mas komplikado kaysa sa una nilang naisip. Sa mga sumunod na araw, sinisikap ni Marcus na bumuo ng mas magandang relasyon kay Chris habang sila ay nagtutulungan. Sa isa sa kanilang patrolya, nilapitan ni Chris ang isang lokal na miyembro ng gang upang makipag-usap. Ang gangster ay nagbigay kay Chris ng tip tungkol sa kung sino ang maaaring nasa likod ng pagpatay na kanilang iniimbestigahan. Batay sa impormasyong ito, sina Chris, Marcus, at isang pangkat ng mga opisyal ay sumalakay sa bahay ng sospek na pinaniniwala ang mamamatay tao. Gayunpaman, ang sospek ay miyembro ng isang gang na pinamumunuan ng isang mapanganib na lalaki na nagngangalang Luis Pinto. Isang marahas na shootout ang sumiklab sa pagitan ng mga pulis at mga gangster. Sa panahon ng kaguluhan, tinamaan ng baril si Chris at nakatakas ang sospek. Ngunit naabutan ni Marcus ang lalaki at naglaban ang dalawa.
Nang tila nakakalamang ang sospek, dumating si Chris at pinagbabaril siya na nagtapos sa paghaharap. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ni Jeffrey sa bank robbery. Nakatanggap siya ng tip mula sa isang pinagkakatiwalaang impormante at nalaman na si Gabe, ang kapatid ni Russell, ay sangkot sa heist. Sa kabilang panig ng bayan, nakipag-usap si Michael kay Irina na hinihiling na makausap si Elena at sa kanilang anak. Sa pamamagitan ng telepono, sinabi ni Elena kay Michael na siya at ang kanilang anak ay nasa Tel Aviv sa Israel at si Michael ay walang sapat na oras upang makita sila bago ang susunod na misyon. Si Gabe, na nagdadalamhati pa rin sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Russell, ay sinubukang pigilan si Michael at ang mga tripulante sa pagsasagawa ng susunod na pagnanakaw. Sinimulan niyang sundan sina Chris at Marcus, plano niyang balaan si Chris tungkol sa plano. Ngunit nahuli ni Marcus si Gabe at marahas na sinipa palabas dahil ayaw niyang malaman ni Chris o ng sino man ang tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa crew. Nang tanungin ni Chris si Marcus tungkol kay Gabe, nagsinungaling si Marcus na nagsasabing si Gabe ay dating impormante lamang. Nang maglaon, sinubukan ni Gabe na bisitahin si Chris sa kanyang bahay upang ipaliwanag ang lahat, ngunit si Detective Trina Ling, ang partner ni Jeffrey, ay sinusubaybayan ang mga galaw ni Gabe at inalertuhan si Jeffrey. Si Jeffrey ay nagmamadaling pumunta sa bahay ni Chris upang suriin siya, ngunit sa oras na dumating siya, tumakas na si Gabe, na pagtantong may pulis na sumusunod sa kanya. Sa araw ng nakaplanong pagnanakaw sa opisina ng DHS, dinala ni Marcus si Chris sa isang inabandonang housing project na sinasabing nakikipagpulong sila sa isang impormante na may mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang kaso ng pagpatay. Lahat ito ay bahagi ng 999 Plan, isang pamamaraan upang lumikha ng isang peking emergency call na makakaabala sa pulisya, habang si George ay pumasok sa opisina ng DHS upang nakawin ang data na kailangan ni Irina. Habang naglalakad sina Chris at Marcus sa dilim at walang laman na bulwagan ng gusali, si Marcus ay tumakas, iniwan si Chris na mag-isa. Biglang sumulpot si Luis Pinto, ang gang leader, hinahanap si Chris. Lumalabas na binayaran ni Marcus si Luis upang patayin si Chris bilang bahagi ng plano. Akmang sasalakayin ni Luis, aksidenteng natagpuan ni Chris si Gabe na nagtatago sa gusali. Agad na binalaan ni Gabe si Chris na nasa panganib siya at ang lugar na ito ay isang bitag ng kamatayan. Ang tensyon ay tumaas nang mapagtanto ni Chris na naset up siya at sinubukan ni Gabe na tulungan siyang makaligtas sa nakamamatay na sitwasyon. Hindi nagtagal pagkatapos balaan ni Gabe si Chris, biglang umatake si Luis. Sinubukan niyang barilin si Chris ngunit nauwi sa pagbaril kay Gabe. Nang makatakas si Luis, lumapit si Chris kay Gabe na ngayon ay malubhang nasugatan. Sinubukan ni Gabe na sabihin kay Chris ang isang bagay na mahalaga, ngunit bago niya magawa, dumating si Marcus. Isang tense na shootout ang naganap sa pagitan ni Marcus at Gabe. Sa huli, napatay si Gabe at tinamaan ng bala si Marcus sa ulo. Sa pag-aalala na maaaring mamatay si Marcus, tumawag kaagad si Chris ng emergency call, isang tawag para sa isang opisyal na nasa panganib. Lingid sa kaalaman ni Chris, ang tawag na ito ay hudyat din para kina Michael at George na simulan ang kanilang misyon. Samantala, si Jeffrey, sa pag-aakalang si Chris ang nasugatang opisyal, ay nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan. Sa parehong oras, sina Michael at George ay pumasok sa opisina ng Department of Homeland Security. Sa kabila ng ilang pagtutol ng pulisya, nagawa nilang nakawin ang impormasyong hinihingi ni Irina. Pagkatapos ng heist, nakipagkita si Michael kay Irina at sa kanyang mga alapores upang ipagpalit ang ninakaw na data para sa kanyang kabayaran. Nagdala si Michael ng regalo para sa kanyang anak, umaasa na sa wakas ay makakasama niya ito. Ibinigay ni Irina kay Michael ang pera tulad ng napagkasundoan, ngunit tumanggi siyang ibigay ang kanyang anak na sinira ang kanyang pangako. Sa galit, si Michael ay nanlaban ngunit binugbog ng mga alapores ni Irina. Nang makabalik na siya sa kanyang sasakyan, ini-activate niya ang bomba na nakatago sa loob ng regalo na dala niya. Ang pagsabog ay agad na pumatay kay Irina at sa kanyang mga alapores. Pagkatapos ay sinubukan ni Michael na hanapin si George para hatiin ang pera, ngunit ipinagkanulo siya ni George. Pinatay niya si Michael at kinuha ang lahat ng pera para sa kanyang sarili. Pagbalik sa ospital, si Marcus ay nakoma, resulta ng tama ng bala sa ulo. Kasabay nito, nalaman ni Chris na si Luis, ang leader ng gang, ay binaril at napatay ng SWAT team. Habang hinahalukay ang mga gamit ni Luis, nakita ni Chris ang isang note sa kanyang wallet. Ang tala ay nagpapakita ng lokasyon kung saan dinala ni Marcus si Chris sa araw ng insidente. Pinagsama-sama ni Chris ang mga pangyayari at napagtanto na binayaran ni Marcus si Luis noong araw na iyon at inutusan itong patayin si Chris. Nang maglaon, bumisita si Chris sa ospital upang harapin ang walang malay na si Marcus, umaasa sa mga sagot.
Ngunit bago pa siya makapaghukay ng mas malalim, nagpakita si George. Sa sandaling iyon, sinubukan ni George na kumbinsihin si Chris na bumalik sa istasyon ng pulisya upang ipaliwanag ang insidente ng pamamaril. Habang papunta sila sa kanilang mga sasakyan, nakatanggap si Chris ng tawag mula kay Jeffrey na nagbabala sa kanya na si George ay sangkot sa pagnanakaw sa bangko at sa pamamaril na kinasasangkutan ni Marcus at Louis. Habang pinoproseso ni Chris ang impormasyong ito, nakita niya si Jeffrey na nagtatago sa backseat ng kotse ni George. Isang marahas na shootout ang sumiklab sa pagitan ni Jeffrey at George. Sa isang sandali, si George ay napatay habang si Jeffrey ay nabaril sa tiyan. Bilang tugon, tumawag si Chris sa isa pang 999 emergency, desperadong sinusubukang iligtas ang kanyang tiyuhin. Habang naghihintay ng tulong, bumunot si Chris ng sigarilyo at nilanghap ang uso nito, nanginginig ang mga kamay sa takot at pagod. Ang kwento ay nagtatapos sa isang malubhang sitwasyon na nagiiwan sa kapalaran ni Jeffrey na hindi sigurado.